Good morning po sa ating lahat mga kabayan. Maaga pa lang po tayo ay naglakbay na at tayo ay pupunta mga kabayan. Kasi meron tayong sakluluhin ngayon, no? At natulungan na po natin ito mga kabayan. Nagulat lang po ako sa kanyang mensahe noong nakaraan araw ay biglang nag-message po sa atin at meron pa itong kasamang picture dahil meron pong hindi magandang nangyari po sa kanya mga kabayan. Siya po si Ate Rizalyn, no? O Riza, ay natulungan na po natin yung batang ina po mga kabayan na nakita po natin na nagdamo, no? Na nagdamo ito mga kabayan. So ngayon, puntahan po natin kasi nakita ko po sa picture na pinasa po niya mga kabayan ay meron itong tali at namagana, no? At nagmamakaawa sa atin, humingi ng saklolo. So ngayon po ay papunta kami ngayon, kasama ko po ang team, no? At umulan pa naman kagabi mga kabin, ang lakas, kaya putik-putik kami ngayon, madulas ang daanan at maaliwalas ang daanan po mga kabayan. Ayan, buti na lang dito iba yung lupa, hindi lagkitan, hindi malagkit yung lupa, hindi katulad sa iba na talagang as in pag umulan ay wagas, grabe. Ito syempre may pagkabuhangin po mga kabayan, no? Kumbaga balas, hindi siya masyadong madulas. Kaya lang mga kabayan, ang tanong, sana nandito sila sa kubo nila, no? Nandito sila sa kubo nila kung saan doon po natin nakita na nagdadamo po mga kabayan. Napakasipag, no? Napakasipag itong batang ito. Nalungkot na nga lang po ako mga kabayan sa kanyang balita na ang lakas-lakas niya tapos biglang nakahiga na lang at merong nararamdaman. Kaya ito ngayon ang pupuntahan natin. So dito na po mga kabayan kanyang bahay. Ayan po. Dito tayo naglalakad, naghahagilap, sinusuyod mga kabundukan para makita natin yung mga kababayan natin na masisipag. At inakyat po natin dito mga kabayan, no, dahil nga po sa kalabaw na humarang dyan sa daan mga kabayan at mukhang susuwagin na kami, no, sa takot. Handusay dyan sa nakabalandra dyan sa daanan mga kabayan. Lumis ako ng daan, yun pala may kubo dito. Pag akyat ko, tamang-tama nakita ko po doon, nasilip ko na si Rizalyn o Riza ay nagdadamo. Tao? Rizalyn? Ay, may tao. Rizalyn, andyan ka? Sino kasama mo? Wala. So may tao. Napakatahimik. Akala ko walang tao. Tama ba, Riza? Riza pangalan mo? Tama. Nasaan si mister mo? Namuso. Anong oras umalis? Kumusta? Ha? Ay, lagay ko ng para marinig kita ha. Mike, anong nangyari? Ayun, hindi po mabuhat. Anong dahilan bakit hindi nyo mabuhat yung paa nyo? Ewan ko po. Saan? Mag-2 linggo na po. Saan dyan? Ito po. Yung kabila? Opo. Pero yung kabila? Hindi naman po. Ha? Hindi po. Okay naman? Opo. Hindi ka na nakakatayo? Nakakatayo po. Pero ito po yung ginagamit ko po. Anong dahilan, Risa? Ewan ko po. Bigla na lang? Opo. Umakyat po kami dito. Hindi na po ako makatayo. Hindi ka ba nahulog? Hindi po. Hindi ka ba napilayan? Hindi po. Bigla-bigla na lang? Opo. Diyos ko, nung nakaraan, Risa, ay napakaliksi nyo pa. Nagdamo, nag-igib, nagluto, lahat na lang. Nagulat naman ako sa mensahe mo na
Sabi mo ilang araw ka na nakahiga na hindi makalakad-lakad. Opo. O anong ginawa mong gamot? Anong ginawa mong paraan? Anong ugat po? Ha? Anong ugat na po ginamit po? Hindi pa rin po. Ugat ng... Panghilot po. Ito. Opo. Ano ito? Kinuha po ng nanay. Yung biyanang ko po. Ugat na... Anong ugat to? Anong klaseng ugat? Ewan ko po. Binigay niya po sa akin. Herbal po mga kabayan. 2 linggo. Hindi makalakad mga kabayan. At ito nga, akala mo 80 anyos na mga kabayan na may hawak-hawak na tungkod. Yun siguro yung guide niya. Yung pangtukod niya mga kabayan na kahit papaano ay makahakbang-hakbang siya dito. No? Kasi nagulat lang ako sa kanya kung bakit anong nangyari. Ang akala ko nga dahil masipag ito, no? Hindi mapalagay, trabaho doon, trabaho dito. Ang akala ko nahulog na sa bangin. Ang akala ko baka namuso, nahulog, umakyat, nahulog, or nadulas dyan. Dahil alam naman natin yung mga daanan dito. Ang dami kong inisip sa kanya mga kabayan. Ngayon, nandito na tayo mismo, no, na nakausap na natin. Anong ginawa nyo, anong trabaho mo, or anong ginawa mo bago nagkaganyan yung paa mo, Risa? Tapos na po kami dyan, bumaba po kami sa baryo. Opo, o tapos? Umakyat po kami dito, hindi ko na po mabuhat. Hindi kaya, Rizalyn, kasi sabi mo, may ginawa kayo dyan bago kayo bumaba ng baryo, hindi kaya napasma ka? Ewan po. Pinasok ng lamig yung buong kalamnan mo, yung ugat mo dyan sa binti mo kung bakit hindi ka na makalakad? Ewan ko po. Patingin nga ako sa paa mo. Namaga ba? Hindi naman. Hindi naman po. 2 linggo na po yan. Wala naman tayong makikitang namaga. Wala po. Wala naman tayong nakikitang namasa. Pero bakit anong nangyari? Wala bang lakas? Wala po. Pero kaya mong iangat. Hindi po. Kabila. Yung kabila. Pwede naman. Sige, kaya pakiangat yung kabila. Itaas mo, ganon, kunti. Oh. Ito lang maitukod mo. Opo. Ito. Nanginginig ka. Baka na-stroke ka, Rizalyn? Hindi, dapat buti kamay. Kamay niya wala naman. Yung kamay mo wala. Wala po. Natawas ka na? Opo. Nagpatawas ka na? Anong sabi? Aswang po daw. Naaswang ka? Opo. O ngayon, ginamot ka nila? Opo. Hindi rin po tumalab. Kahit anong halamang gamot tayo wala. Diyos ko, apo. Tapos ito pa, ito, pati ito? Opo, panghilot po. Lahat na ng herbal. Lahat na lang po ng paraan dito sa bundok mga kabayan. Kasi ganyan sila eh. No? Kultura talaga nila na sanay sila yung magpupulot ng mga damo dyan. Kaya marami din akong natutunan. Herbal na akala mo damo po mga kabayan. Pero herbal po pala yon. Yung gamot nila dito sa kabundukan. Kasi hindi usos kanila ay yung pag mayroong maramdaman, no, ay takbo ka agad sa ospital. Sila, hanggat kaya nila ditong gamutin, magawa nila ng paraan sa mga herbal po mga kabayan, ay ginagawa po nila. So ngayon, marami na siyang sinubukan. Ito, parang gamot din to sa nadinggi po mga kabayan. No? Parang natandaan ko, nakalimutan ko lang mga kabayan. Parang gamot to sa dinggi. Ilaga mo siya tapos inumin. No? And then, ito, ngayon lang ako nakakita ng ugat na kulay orange po mga kabayan na akala mo ay mga maliliit at hindi pa lumaki na na carrots na yung carrots po talaga mga kabayan. Ay orange na orange po talaga siya. Ito yung ginagawa niya. Ito naman iniinom nyo. Opo. Tapos ito ay panghilot dito. Wala talagang epekto. Wala po. Buhat nung ginamitan nito wala talaga. Wala po. Bakit hindi ka dinala sa ospital? Para ipa-check up sana kung ano. Wala pong pera. Anong sabi ng asawa mo? Dadalhin po sana ko sa ospital, kaso po walang pera. Nasaan na ba siya ngayon? Namumuso po. Saan banda?
Malayo po. Diyos ko mga kabayan, ang hirap, no? Ito yung sitwasyon ng asawa, no? Iniwan ng mister para maganap buhay, no? Siya halos di rin makatayo-tayo. Nakita naman natin, pinatayo natin kanina, nangangatog, no? Ilang segundo lang po mga kabayan. Feeling ko nga, hindi talaga kayang lumabas ng ilang hakbang. Hindi mo kayang humakbang, no? Opo. Hindi talaga. So, ang mangyayari niyan, bubuhatin siya ng asawa niya. Ang problema, wala dito yung asawa niya. Dahil namuso nga po mga kabayan. Saan daw siya banda namuso? Rizalin, hindi ba pwedeng papuntahan, patawag? Doon po sa Maypors. Ay, apo, doon sa Maypors, ang layo nun. 1 oras pa mahigit ang lakaran. Or 2 oras. Bakit pinaalis mo? Sabi niya po, mamumusa ko para may O paano yung pagkain mo dito? Paano yung pagkilos mo dito? Sino nag-aalalay? Siya po yung nagluluto. Ibig sabihin, mayroon na siyang mga niluto bago umalis? Kumain na po kami. Hindi. Ayan, unchi. So, kumain na po sila mga kabayan. Pinagluto muna siya bago umalis yung kanyang mister. Ito nga po, ulam. Nung dumating kami dito, niluto ni Rizalin unchi. Ngayon naman, unchi po mga kabayan. So, okay. Kumbaga, nakahanda na po. Tapos na sila nag-almusal, no? And then, nag-iwan na lang ng pagkain para mamayang tanghali. Total, uwi naman siya mamayang hapon o mamayang gabi, no? At least meron ng tanghalian si Rizalin. Parang wala nang kwenta. May pakiramdam wala? Meron po. Meron. Kung kurutin ka, may pakiramdam. Opo. Saan banda yung dyan, sakit? Saan ba banda? Ito po lahat po. Mula dyan sa balakang mo, Opo. papunta dyan sa paa? Opo. Hindi ka kinarati ng asawa mo, binugbog? Hindi po. Hindi niya tinadyakan yan? Hindi po. Baka naman tinadyakan ka o binugbog ka, hindi mo lang Hindi po. sabihin. Takot ka lang sabihin. Hindi niya po binugbog. Umiiyak po siya. Sabi niya po, magpagaling ka. Umiiyak siya sa'yo. Opo. Anong sinasabi mo sa kanya, Rizalin, na hindi ka na makalakad? Sabi ko po, siguro hanggang dito na lang po ako. Ang sipag mo eh. Kung wala kang naramdaman, hindi ka nakaupo dyan, nandoon ka sa taniman mo. Nagbubunot ka ng damo. Nagtatanim ka. Sumasama ka sa asawa mo para lang ay may kasama siya sa paghanap buhay. Nasabi mo sa sarili mo, Ate Rizalin, hanggang dyan na lang yung buhay mo? Anong sabi niya? Sabi niya po, huwag mong sabihin niya. Lalakas ka pa. Bakit pakiramdam mo, Ate Rizalin, parang mamamatay ka sa sakit? Opo. Dalawang linggo na po to. Mag-pray ka lang, Rizalin, ha? Riza, ha? Opo. Huwag mawalan ng pag-asa. Tibayan mo yung loob mo, ha? Bakit naman nasabi mo yun? Kasi ilang na pong ugat ang ginamit. Wala pong kwenta. Kumbaga, lahat ng paraan ginawa na. Opo. Pero hindi tumalab. Hindi na po. Tapos hindi mo rin kayang pumunta ng ospital kasi walang pera. Opo. Kaya nasabi mo na parang mamamatay ka na. Opo. Si mama mo, alam ba niya ang nangyari sa iyo? Opo. O anong sabi? Dalhin niya po sana ako dun sa Bamban. Kaso, ayaw po ng asawa ko. Iuwi ka ng Banban. Opo. Sabi po ng mister ko, huwag kang sasama. Pinuntahan ka na dito. Opo. Para ipagamot sana, ipa-hospital. O bakit hindi pumayag yung asawa mo? Sabi niya po, ayaw kong mawala ka dito. O paano yan? Kung nandito ka lang, lalong lalala yung sitwasyon na hindi ka mapagamot. Diyan sa Purak, bakit hindi nyo sinubukang pumunta diyan? Wala po kasing pera. Libre kayo sa check-up.
Kailang ang iniisip nyo, baka resitahan kayo, wala kayong pambili ng gamot. Opo. Pamasahe. Tapos yung pamasahe. Opo. Ilang taon ka, Rizalyn? 17 po. 17 years old. Napakabata mo pa. Ang dami mo pang magagawa. Sino anak niya rin? Nasaan na yung anak mo? Nandun po. Kinuha nila po dito. Bakit naman dumating sa punto na iniyakan ka na ng asawa mo? Ha? Bakit iniyakan ka ng mister mo? Sabi niya po, huwag mo kaming iiwanan ng anak mo. Sabi ko po, hanggang dito na lang yung buhay ko. Ngayon, habang kausap kita, kumikirot ba siya? Sumasakit ba? Anong oras siya na yung sobrang sakit talaga? Sa gabi po, hindi po ako natutulog. Hindi ka natutulog sa Hindi gabi? Mga ilang oras yung pahinga na hindi siya sasakit? Hanggang ano po, umaga po. Kumikirot? Opo. Pero yung puson mo, dito, puson mo yung balakang hindi masakit. Hindi po. Yung dito lang bandang Opo. legs, tapos papunta na dito sa paa. Buti na lang, Ate Riza, naisipan mong magminsay sa akin. Ha? Para may panggang. Buti naisip mo na mag-message sa akin nung una nalito pa ako. Kasi ang pagka-message po sa akin mga kabayan, kapitbahay, meron akong kapitbahay na natulungan mo. Hindi ko masyadong maintindihan yung mensahe. Iniisip ko ngayon, tinatanong ko rin, di ba nagtanong din ako? Opo. Taga saan, tama? Opo. Oh, nagtanong ako ngayon kung taga saan. Kasi hindi ko matandaan siya. Hindi niya naibigay din sa akin na si Rizalyn. Pero tiningnan ko sa profile po mga kabayan nung nakauwi na kami ng bahay, tiningnan ko yung profile at nagpasa siya ng picture. Ay, ikuhala si ano pala ito, si Rizalyn. Yung nakasalubong natin yung kalabaw na biglating umakyat at nakita natin siya na nagdadamo. No? Kaya nagtanong ako sa kanya, hindi ko pa masyadong na-entertain. Nagtanong ako kung taga saan ka ba? Taga saan ka ba? Kaya ang sagot naman niya, yung natulungan mo na may kapitbahay. Ganun ang pagkakaintindi ko. No, kung hindi siya nagpasa ng picture, ito pa nga yung suot mo tama? Ito ata yun. Pero nakita ko may tali yung paa mo. May tali po. Anong tinali mo nun? Tinali po ng biyanang. May tali pa. Sabi ko, okay, si ano yan? Yung batang ina, si Rizalyn yan. Kaya ito yung mga kabayan. So 2 linggo na po pala siya ay nandiyan na, nakaupo na lang. So ganyan na lang yun. Pag gising mo sa umaga, hanggang ganyan na lang, Opo. nakahiga, upo, higa, upo, higa, upo. Opo. Subukan mo nga, Lynn. Alalayan ko yung paa mo. Subukan. Hindi, no. Huwag ka lang tumayo. Mahirapan ka na. Yung i-ano mo lang, bakit nangangatog? Pag iganyan, masakit ba? Hindi. Masakit po. Bakit? Pag iganyan, parang gumaganyan, nangangatog yung paa niya. Pag i-straight mo, saan banda yung pinakamasakit? Dito po. Ano kaya yan, no? Pero feeling ko mga kabayan, kasi hindi naman siya nahulog. Hindi siya tapilok. Hindi naman natapilok. Kasi kung tapilok, number 1, dito ang sasakit. Hindi ka natapilok. Hindi po. Hindi naman siya binugbog ng asawa niya. Hindi naman siya binalian ng asawa niya. Hindi naman siya nahulog kung saan siya nag-aakyat o nadapa dyan. Wala naman. No, siyempre sasabihin niya yun, nahulog kasi ako, nadapa kasi ako, nadulas kasi ako. Wala naman. No? Dahil sa sobrang sipag nilang mag-asawa mga kabayan, di ba? Nakita nyo naman, tuwing punta ko dito, wala yung asawa. Hindi pipirme dito yung asawa. Nasa bundok palagi mag-isa, nangunguha ng puso, no? Nangunguha ng kalakal para may pangbenta. Ang siya naman dito, gumagawa din ng paraan. Nakita naman natin, ayan po, ipakita natin. Yung dating walang tanim na naabutan natin siya dyan na nagdadamo. O ngayon, ayan na, O. Diba? May mga mais pa. At lumaki na yung mga galyang niya or gabi niya. Diba?
Kung hindi ito nagkasakit mga kabayan, malamang dyan na naman natin makikita. So ngayon, ang hinala ko mga kabayan sa paa niya, pasma ito. No? Sobrang pagod ng paa o nung katawan mga kabayan, sobrang pagod niya. No? Ang nangyari nito sa sobrang pagod, naipon na lahat ng pagod doon. Tapos nabasa siguro sa ulan or naligo na pagod kasi ganyan pa naman sila dito mga kabayan. Bata, matanda, kahit galing sa inita mga kabayan, kahit pawis na pawis, kahit galing sa trabaho na sobrang hirap mga kabayan, lagi kong napapansin, ligo ka agad sa ilog or ligo ka agad sa sibol. Diretso. Walang pahinga-pahinga mga kabayan. Hindi uso na magpahinga muna bago maligo. Hindi po. Kahit maggaling dyan sa pagbakay ng kung ano-anong bakayin nila mga kabayan, pawis na pawis, pagod na pagod, naglalakad ng kay layo-layo. Kapag nakakita ng tubig, ligo ka agad. Ligo ka agad talaga mga kabayan. No? Meron nga nag-tour guide sa aming mga kabayan. Super layo ng dinaanan namin. Super layo ng nilakbay namin mga kabayan. Buong maghapon kaming naglakbay. Nung nakakita ng tubig mga kabayan, walang ano-ano, walang sabi-sabi. Dive ka agad, ligo ka agad. Kaya ang hinala ko dito number 1 sa'yo, Riza, alam ko naman na napakasipag mo, napasma ka. Siguro. Yung mga kaugatan mo umurong. Kaya masakit na masakit yung mga ugat mo, napasma ka dahil sa sobrang sipag mo dito. Kaya ito ngayon ang sinapit mo. Napasma yan. Buti sana kung mahilo to mga kabayan, no? Mahilo to, madala talaga sa magaling manghilo to. Dapat ipa-check up ka muna, Risa. Opo. Para malaman talaga kung ano ba talaga. Ang problema natin ngayon, walang magbubuhat sa'yo. Wala dito yung asawa mo. Wala po. Madulas pa naman ngayon kasi ang lakas ng ulan kahapon. Naglalakad nga kami kanina. Dahil hindi mapasok ng sasakyan, kailang ang gulong ng sasakyan natin, kahit dito yung daan mo, itatapon ka niya dito, kusang umaandar. Yung motor nga na sinakyan namin kanina, kahit hindi umaandar, nakapundo lang, pero itutulak doon. Dumadaos-dos ng kusa dahil sa sobrang dulas ng daan. Diyos ko mga kabayan, ito yung sinasabi ko, no? Sila, walang reklamo sa buhay nila kung anong meron. Walang reklamo sa init, walang reklamo sa ulan, sa hirap ng buhay, wala. Sige sila. Sige, trabaho. Basta wala lang nararamdaman po mga kabayan, wala silang reklamo. Masaya sila na magtrabaho, masaya sila maghanap buhay. Hindi sila umiinda, hindi lang iniinda, no, yung pamumuhay nila sa araw-araw, yung ulam nila araw-araw, yung pagkain nila araw-araw, okay lang yan. Basta importante sa kanila yung katawan nila na wala silang iniinda, wala silang sakit. Pero paano? Mahirap na nga ang buhay. No? May iniinda ka pa, may nararamdaman ka pa, may sakit ka pa. So lalong maghihirap. 'Di ba? Yun yung kalaban nila mga kabayan. Doon sila mapanghinaan ng loob kapag ganito na po yung sitwasyon, yung sapitin nila mga kabayan, no? Na gusto mong magtrabaho, gusto mong tumulong sa asawa mo, sa mister mo, pero hindi ka makagalaw dahil meron kang sakit. Sa mga biyanan mo, sa mga kaanak mo, anong sabi nila dito? Mga kapitbahay mo, biyanan mo. Biyanan mo si ano, di ba? Opo. Anong sabi? Siya po nagbigay niya po. O, anong sabi? Sabi niya po, ihilot mo yan. Ipahilot daw. Opo. Napahilot mo na ba? Opo. O sino naghilot? Yun po yung biyanang ko po. Si tatay? Opo. Hindi po yung nanay po. Si nanay, hinilot na ni nanay. Hindi, yung marunong talaga manghilot. Hindi pa po. Hindi pa. Pa-check up sana kita ngayon. Paano kaya walang magbuhat sa'yo? Hindi naman tayo pwedeng ipasundo yung mister mo kasi hindi natin alam kung saan banda. Di ba? Opo. Ang lawak-lawak ng kabundukan. Paano yung mo doon, paghiga mo doon? Sinasandalan ko po dito. Unan po. Naku, Rinalyn, ang bata-bata mo ba? Baka maparalyze ka?
Paano yun, Riza? Halimbawa, kung hindi natin magawa ng paraan na magagaling yung paa mo. Ha? Anong gagawin mo, Riza? Wala po. Anong pinagdasal mo ngayon, Riza? Sa kalagayan mo ngayon? Sabi ko po, gusto ko pong gumaling. Sino ba nga aakay sa'yo kung halimbawa? Wala po. Si tatay dyan, si tatay mo, si biyanan mo. Wala din po dyan. Walang lalaki dyan? Wala po. Diyos ko, ang hirap talaga mga kabay pag may emergency. No, pag may emergency po talaga mga kabay, ang hirap. Wala talaga, walang masakyan, ang layo. No, ang mga lalaki dito wala, nasa kanya-kanyang kabundukan, nagtatanim, naghanap buhay. Nandyan, narinig ko mga bata at saka yung biyanan niyang matanda na. Hindi ko naman din to kaya, hindi din namin kaya. Buti sana kung may ang gagawin dito mga kabayan, kung nandito sana yung asawa niya, bakayin siya ng asawa niya. Tapos, ipapahatid, alalayan namin papuntang hospital para mapacheck up si Riza. No? Yung iba naman, kumot, no? At maglalagay ng kahoy, doon siya sasakay sa kumot po mga kabayan para dala siya doon sa itaas kasi malayo to mga kabayan. Dito papuntang Viudic malayo, Viudic to barangay malayo, barangay to bayan malayo. Nasa purgatorio kaming area banda. Diyos ko por santo. Pumayat ka lalo, Riza. Siguro sa walang tulog pero yung kain mo okay naman. Opo. Grabe mga kabayan. No, ito yung masaklap na walang nangyari tapos ito naman yung baka nakaapa kayo nang hindi nakikita natin, Riza. Ewan ko po. Siyempre kasi nasa kabundukan tayo. Naglalakad tayo kung saan-saan. Dapat nagtatrabaho kayo o nagbubunot kayo ng mga damo dyan. Anong ginagawa nyo? Nagtabi-tabi kayo. Bari-bari po, tabi-tabi po. Kasi meron tayong mga dyan na hindi natin nakikita. Tansya mo mga anong oras uwi yung asawa mo? Hindi ko po alam. Minsan po kasi alas 3, alas 4. Nandito na. Opo. Sino kasama niya? Yung ginang ko po matanda po. Dalawa sila. Opo. Naku. Nandyan ba si bunso nila? Wala rin po. Ay, Diyos ko. Wala lahat mga kabayan. Ang gagawin na lang po namin dito mga kabayan, balikan na lang po namin si Riza. No? Pag umuwi mamaya yung asawa mo, wag mo nang paalisin. Opo. Ha, Riza? Opo. Wag mo nang paalisin. Tapos, hanggang bukas. Opo. No, dito lang siya. Kasi, titinan natin mamayang hapon, pag dumating siya ng alas 3 or alas 2 or kahit anong oras siya dumating, punta siya kamo sa Viudic. Opo. Puntahan niya kami. Or puntahan na sila ni Ate Flor or kaya ni Sinong tao doon? kung sinong tao doon. Sabihin na dumating na siya Opo. para mapuntahan ko. Ha? Opo. Pag dumating si mister mo dito, utusan mo punta sa Viudic. Tapos, kahit sinong tao doon, si Ate Flor o si Ate Cha, magsabi siya na nandito na nakauwi siya. Opo. Ganun lang ang gagawin natin. Kasi wala tayong masakluluhan ngayon, walang magbakay sa'yo, no? Walang tutulong sa atin dito dahil meron nga dyan, senior na rin, no? Hindi kakayanin. Siyempre, mga kabayan, ang magbakay sa kanya, no, ay yung mister niya kasi malayo talaga mga kabayan. Tapos ang daan ganyan pa, no? At saka hindi siya basta-bastang bakayin lang din na yung buhati mo lang siya mga kabayan kasi meron siyang iniinda. Masakit, nakita naman natin tumayo siya. Inaalalayan niya sa isang kamay niya at nangangatog. Hindi siya makatayo ng diretso, hindi siya makatayo ng matagalan. Ilang segundo lang. Pero kailangan din igalaw mo ito. Opo. Igalaw mo ng konti.
Baka mamaya lalong mag-stuck dyan yung dugo dyan sa kaugatan ng paa mo, lalong sasakit yan. Wala kang haplas? Wala po. So, ganun na lang gagawin natin, ha? Opo. Lynn. May ano, sige, magmerienda ka muna. Saan tubig mo? Ayan po. Ayan, bago kami alis mga kabayan, pakapihin ko muna kasi sanay sila sa ano, kapay. Hindi naman makakilos. Pati yung ano nyo dito, bumigay na rin. Laki ng kahoy. So, mga kabayan, kami ay bumalik, no? Nag-iisip at nag-decide kami bumalik po mga kabayan kasi nga malayo ito at baka sakali, no? Kasi makahabol pa po mga kabayan at 24 hours naman din po yung hospital. Kaya sabi ko, ano kaya kung iwanan na lang po namin yung aming pangtulong, no? Para mapacheck up po agad mga kabayan kasi may isang anak din po sila na babae, no? At iniiwan na lang doon sa biyanan kasi nga hindi makakilos-kilos yung nanay, kaya nga kanina coffee na natin, no? At pinagmerienda na po natin mga kabayan. Total, uuwi naman po yung kanyang asawa mamaya-maya, no? At pagdating ay aalis na lang po sila mga kabayan. No, baka kasi mamaya may puntahan kami, no? Pupunta kami kasi sa kabilang barangay po mga kabayan. Baka mamaya gabihin kami doon at pag-uwi ng kanyang mister, pupunta sa view deck, wala kami mag-aantay, no? Sayang yung oras. So iwanan na lang po namin yung papacheck up, pambili ng gamot, bahala na sila, plus yung motor na gagamitin po nila mga kabayan ay nakausap ko na rin po. May nakausap na ako dyan na masasakyan po nila para mabit-bit kaagad ng kanyang mister, no, sa ospital po mga kabayan. Kasi ang problema po nila,
Although libre sila doon sa check-up, walang problema, no? Ang mga katutubong ITAS po mga kabayan, libre sa check-up, yung mga etc. doon ay marami silang libre doon mga kabayan. Ang hindi lang po libre po nila is pag niresitahan sila, pag walang gamot sa loob, matik po yun, sa labas po sila bibili. So yun po yung kanilang iniisip. Siyempre, pag nasa hospital ka, pag pupunta ka, no? Check up, matik po yun, may iresita sa iyo yung doktor at bibilhin mo. So, yung mga laboratories doon, yung mga check up doon, libre po yun. Subukan ko po yan kay Mami D. Yun nga lang, ang nangyari po kay Mami D, late ko na lang po nalaman, kaya ang binili po namin kay Mami D, yung mga gamot-gamot na lang. No, kasi check up lang naman ang libre. The rest ay bilhin mo sa labas mga kabayan sa pharmacy. Kaya bumalik kami mga kabayan at puntahan natin at kausapin natin ulit si Riza, no? Para pag-uwi ng mister niya, larga sila kaagad kasi may motor naman na dyan. Nakausap ko na si nanay para maihatid na po sa ospital at mapacheck up na at hindi na tatagal po mga kabayan. Kasi baka mamaya tatagal, abutin pa ng ilang araw o ilang linggo. Lalong lalala yung bitis ni Riza. Rizalyn! Ay, Riza! Hello, humiga ka na pala. Ay, nandyan ka na pala. Ha, buti umuwi ka. Galing sa niya, sa lula niya, umuwi. Riza, bumalik kami. Kasi sabi ko, baka uuwi ng maaga yung asawa mo, no, yung mister mo. Diretso na kayo kaagad sa hospital. Magpabitbit ka na, no? May motor naman pala dyan. Kaya mong sumakay sa motor? Oh. Pagdating mamaya, no, ay yayain mo na kaagad yung mister mo na magpa-check up na. Para hindi nyo na problemahin yung pambili nyo ng gamot, mag-iiwan na lang ako. Ha? Kasi tatawid ako sa kabilang barangay. Mamaya, baka pagpunta din ng mister mo doon, wala ako. Ganon din, mag-aantay. Sayang yung oras, sayang yung panahon. Iwanan ko na yung pangtulong ko sa inyo, no? At pambili mo ng gamot kapag bigyan ka ng reseta. Malamang, bigyan ka talaga ng reseta niyan. Mag-update na lang ako sa iyo, no? Baka mamaya, hindi ka makauwi kaagad. Hindi pa natin alam kung ano sasabihin ng doktor kasi i-check up ka, bakit anong nangyari, wala namang pilay, wala namang sugat, bakit hindi ka makalakad. Ha, Riza? Okay, so ayan po mga kabayan, bumalik kami at mag-iwan ako ng check up nila, pamasahe nila, or may motor naman, pambili ng gasolina at pambili ng gamot po mga kabayan. Just in case po mga kabayan, anong request ng doktor ay magagawa nila kaagad. Rizalyn, 1, 2, 3, 4, 5,000 na buo yan, Rizalyn. Magdala ka ng buong 5,000. Libre sa check-up. Ang mga AITA doon. Pinadalhan kita ng 5,000 for emergency. Hindi pa natin alam kung ano yung mga gamot na bibilhin doon. No? Makiusap ka sa biyanan mo na siya na mag-impake dyan sa mga gamit mo para bitbitin mo mamaya papuntang ospital. Magdala kayo ng damit. Kasi hindi nyo alam sabihin ng doktor na, kailangan mo nang matulog dito, bukas ka na uwi o ilang araw uuwi. Ha? Okay, so ayan po mga kabayan. Maraming salamat po sa ating very generous sponsor, pioneer sponsor, mapagmahal na sponsor po mga kabayan, from Auntie of California. Napakalaki ng puso po mga kabayan. Muli, maraming salamat from Auntie of California po mga kabayan. 5,000 po yan para sa check-up at gamot ni Ate Riza na hindi makalakad po mga kabayan. Natawas na,
nabularyo na po mga kabayan, nahilot na ilapat na sa kanya lahat, nagamot na siya lahat, sinubukan dito sa mga herbal po mga kabayan dito sa kabundukan, pero walang effect. Walang epekto po mga kabayan, ganun at ganun pa din. Kaya umiyak na ang mag-asawa po mga kabayan at nasabi na mismo ni Rizalin sa sarili niya at doon sa asawa niya na hanggang dito na lang siguro talaga yung buhay ko. Hindi na ako magtatagal. No, napakabata pa, 17 years old, no? At meron pang isang anak mga kabayan, no? Kaya walang imposible sa tulong ng ating mapagmahal na mga sponsors. Kaya maraming salamat po. Marami tayong na-save na mga buhay sa mga kababayan natin dahil sa inyong pagmamahal. No, na nandyan po kayo palagi, yung inyong pagmamahal, tiwala, suporta sa aking munting adikain. Maraming salamat. Diyos na lang ang bahala sa kabutihan, no, sa inyong ginintoang puso na nandyan po palagi sa mga kababayan natin na tulad nila na nangangailangan. Ate Riza, Salamat po. May mating po na biyaya. Sana po gumaling na po ako. Kaya maraming salamat. ngayon Ate Riza, na meron ng biyaya, no, kasi sabi mo nga naiyak ka o nag-iyakan na kayo mag-asawa dahil sa nangyari, dahil wala kang panggamot. Ngayon, nahawak-hawak muna na hindi mo na iisipin kung saan ka kukuha, hindi na mag-iisip yung asawa mo kung saan mamuso, hindi na mag-iisip yung asawa mo kung saan hihiram. Ngayon, hawak mo na. Ano sa pakiramdam mo ngayon, Ate Riza? Masaya po. Bakit masaya? May panggamot na po. Na nagbigay po nito, maraming salamat po. Pagpalain po ng Diyos. Yan. Muli, maraming salamat po from Auntie of California. At bahala na sila dyan mga kabayan. Basta naibigay na po natin yung kanilang tulong. Okay, so sinabi ko, may pag-asa. Tama yung sinabi ng asawa mo. No? At ngayon, hindi nyo na problemahin. Alis na kayo kaagad pag-uwi ng asawa nyo, ha? Okay, sige. So, pagkatapos, mamalita kayo sa akin kung ano nangyayari, ha? Okay, sige. So, ayan po mga kabayan. Bumalik na tayo at naibigay na po natin yung ating tulong na mula sa ating mapagmahal na sponsor. Maraming salamat.